mo kung ano yung hindi mo natatanggap. So feeling ko lahat tayo, parang yung love language natin, parang kailangan natin yung lahat. Kailangan natin ibigay, kailangan natin ma-receive, gano'n. Ikaw, Alda. Ako naman yung love language ko. Sa tingin ko I think it's like acts of service. Parang gano'n. Parang mas na-appreciate ko na, for example, like if someone does something for me without having to say it, parang mas natutuwa talaga ako kasi I didn't have to, remind her anything. Or kahit ako, like, I love to, do things for people and make other people happy. Kaya acts of service para sa akin. Thank you. And for my second question, for Direk, kasi you wrote this story, can you share with us yung journey niyo sa pagsusulat? Gano'n niyo siya katagal na isulat? Ano yung inspiration? So, 2023, I pitched this project sa Viva. And parang ang intention ko kasi, kung napanood yung isang daang tula para kay Stella, college yung setting nun, di ba? So ngayon kasi since nauuso yung mga high school setting na movies, I wanted to make a high school movie stamped with my very own branding. Kasi yung mga romance movies ko, lagi silang hindi siya parang pure love story lang. Lagi siyang love story sa context ng growth ng individuals, parang gano'n. So, ayun, basically gusto kong gumawa ng high school romance movie na merong tatak ko. So, ayun nga, nung pinitch ko yun, hindi pa nag-aartista masyado si Andres. If I'm not mistaken, tama ba? 2023? Oo, tama direct. Yung time na yun. I just had this hunch na feeling ko magiging future star itong si Andres. So, kung titignan niyo yung PowerPoint na pinresent ko sa Viva nun, talagang si Andres yung nakalagay. Kaso, at that time, siguro iba pa yung plans ng Viva for Andres. Ang naalala kong directive ni Boston is, sige, gawin niyo yung project na yan pag hinog na si Andres. So, for 2 years, nalagay lang sa shelf yung project. Pero kumbaga, kahit walang kasiguraduhan yung project, I just wrote it. Kumbaga, I just wanted to create it regardless kung ma-produce man siya or hindi. And then, nung hinahanapan ako ng possible project for Andres and Ashley, ito yung pitch ko. Na super nagustuhan ng dad ni Andres. Natutuwa nga ako Si Sir Aga talagang excited siya for this. Nung nabasa niya yung script, talagang he couldn't stop messaging me on Viber na napakaganda. Tapos di ba sinasabi pa ni dad mo na kung siya lang daw yung parang younger, gusto niya siya yung mag-artista sa nga, ito. Tama na. Kasi my dad really likes the story, di ba, direct? And parang, nung when we read it, parang we were so excited. And kasi maganda talaga yung story, kaya, yan. Ayun, natuwa lang ako. So, ganun yung naging journey nung script ko. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Thank you, Thank you po. Paul. Thank you. That was Kate at the Heart of Random Republica. Up next, we have Jojo Panaligan of Rider PH. Thanks, Jill. Kay Ashley muna. Andres. Ashley, anong pinaka-lovable trait ni Andres and Andres kay Ashley? Siguro yung pagiging thoughtful niya sa lahat. Yung hindi po siya like namimili kung sino din yung tatratuhin ng maayos or hindi. Basta sa lahat talaga. Ako, kay Ash, siguro yung trait na parang wala siyang kaarte-arte kung kahit saan naman. Super humble siya, super down to earth, parang super go with the flow lang si Ash. And she doesn't ever show any attitude. And she's always nice to kahit sino naman. So, Follow up lang dun sa question ko na to. Not necessarily with each other, anong trait sa opposite sex ang pinaka nakaka-fall sa inyo? sorry po. Anong trait sa opposite sex ang pinaka nakaka-fall sa inyo? Yung nahuhulog yung loob mo? Ako siguro sa parang thoughtfulness din, yung acts of service, but more sa parang kung mabait yung tao talaga, kung kahit sino naman yun, kung mabait yung person, kung kahit sino. Ako shame din po, yung tinitingnan ko din talaga kung mabait po yung tao. Kasi nakakatakot pag hindi. Parang kawawa ako. Ugali talaga. Oo po, galit po talaga.
Last question ko kay Direk. Direk, na curious ako kung bakit bulaklak ang napili yung parang tool for the story to move forward. Ay lang, kasi throughout the movie, yung acts of, yung language, love language ni ng character ni Andres dito is by giving flowers to the people he loves. So, parang ginamit ko lang device yung flower as para makita mo yung journey ng relationship nila. Na at first, binibigyan nyo ng bulaklak out of gratefulness. Then, next, binibigyan na niya ng bulaklak kasi nililigawan niya. And then, binibigyan ng bulaklak kasi love niya. So, yun lang ang device na ginamit ko kaya isang daang bulaklak. Pero sa personal niyo, walang special about flowers. Sa ano po? Sa personal niyo, walang special about flowers or significant sa buhay niyo. Buhay ko? Ay. Well, ako personally, mahilig din naman ako sa plants in general. So, I just wanted to use that device kasi visually ang ganda niya. Salamat. Thanks, G. Thank you very much for your questions. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Up next, we have Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Hi, Jean. Welcome back. Long time no see. For Ash and for Andres. Hi, Andres. What's the crazy, parang antos lang po. What's the craziest thing you did for love? Too crazy to mention. Ang hirap naman. Hindi ko maisip ka agad. The craziest thing I did for love? Yung love mismo talaga. I think love is the craziest thing I've done for love. Kasi parang, To you know, believe in it. when you're feeling love talaga or feeling these emotions, it's a crazy thing, diba? It's never flat, you know, it's dynamic talaga, you know. So, yun, loving is the craziest thing I've done for love. Ako naman po, siguro yung pinipilit mong intindihin yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Yung parang kahit hindi na siya nag-make sense, parang tinatry mong mag-make sense siya para lang hindi mawala. Mga ganun po. Hugot. Wow. Si Andres ba yun? For direct, kung i-compare mo sa bulaklak yung tandem ni Ashless, what flower would it be? Kung beauty pageant question. Siguro puting rose. Pure. Kasi, di ba, rose siya. So, parang rose kasi symbol of passion. Pero gusto ko siyang maging white instead of red. Kasi parang ang pure and genuine ng pagsasama nila. Pero wala pa namang mga tinig. Kasama yun. The thorns of the roses. Ay, hindi. Pero yung thorns na yun, di ba, minsan kahit alam mong merong risk na masuksok ka, bibigay mo pa rin kasi mahal mo. Hindi mo maamoy yung flowers without holding the thorns, sabi niya. Oh. Thank you and good luck. Thank you.